Sa semifinals ng Urabuto Satsujin, natalo ng Fuji ni Aira si Gashakura. Pagkatapos ay nilabanan naman niya si Magensha, ang pinakamalakas sa pangkat ng Uruhama. Subalit wala siyang nagawa sa kapangyarihan ni Magensha at tuluyan na siyang hinigop sa lugar ng kawalan ng kalaban. Nang malaman niyang buhay pa si Aira, umalis si Reka upang mailigtas ang kaibigan. At ngayon si Max ay naiwan upang harapin ang tusong kalaban ni si Magensha. Nang mga oras ding yun, isang maitim na balak ang ipapatupad at kasangkot si Ana Yanagi. Walang kamalay-malay ang dalaga sa mangyayari sa kanya. Flame Dragon Combo, ang kalaban sa labas ng ring. Nagsisimula na po ang laban at papasugod na ngayon si Max sa kalaban. Na naman, tumagos din siya sa kalaban. Ganyan din ang nangyari kanina kay Aira. Para bang tumama lang sa hangin ang suntok na ginawa ni Max. Gaya ng sabi ko, ako ang taong immortal. Tumahimik ka na! Wala akong pakialam kahit immortal ka pa! Okay lang sa akin yun. Dahil ikaw lang ang taong lumoko sa akin ng ganyan! Sinungaling ka! Ilang beses ka na nga namin niloloko pero hindi mo malang nalalaman! Ha? Tumigil ka nga! Sino ba talaga ang kakampi mo? Kami o sila? Huwag kang tatalikod sa akin kapag nakikipaglaban. Ha? Hindi ako makapaniwalang nasasaktan niya ng gusto si Kuya Max! Yan ang napapala ng mga taong sinungaling! Napakalakas! Ang ipinakita ni Magensha ay kakaibang lakas! Sa pamamagitan ng kanyang kanang kamao na pabagsak niya si Max Domo! At ngayon ay nananatili pa rin bagsak si Max. Malakas. Talagang malakas. Pero paano ko kaya siya matatalo? Tatalunin mo ako? Hindi mangyayari yun. Dahil wala ka sa kalingkingan ng aking kapangyarihan. Anong wala? Huwag mo akong smulin. Magensha! Magensha! Ginoong Mori, Iwanan mo na ang labang ito. Abala sila sa laban at sa paghahanap kay Aira. Kaya walang nagbabantay ngayon sa ating target. Kaya ngayon, pagkakataon mo na! kung kailangan ipatupad ang mga plano ngayon, gagawin ko. Ilang sandali na lang at gagaling na si Lorcan. Oo nga. Salamat at nandito ka, Ana. Huwag mong sabihin yan, Saicho. Bali, wala naman to sa akin eh. Ito lang ang maitutulong ko sa aming pangkat. Ha? Oh, Ana, may problema ba? Saicho, sa likod mo! Ah! 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 Teka, sino ka bang talaga? Ha? Nuno Sarashi! Ah! Ah! Sancho! Sancho! Wag mo na akong alalahanin. Ikaw ang pakay niyan talaga. Ha? Sige na, Ana. Tumakbo ka na. Sige na. Takbo na! Kilala ko yun ah. Alam ko na, prinsesa! Talaga bang magpapatalo ka na lang na hindi man lang nakakasuntok sa kalaban, Max Domon?
At si Magensha ay walang ginawa kundi titigan na lamang si Max. Nakakatakot siyang kalaban. Hindi na siya dapat tumayo. Dahil hindi na siya pagbibigyan ng aking kapatid. Hindi ako maaari magpatalo sa kanya. Itinaya ni Aira ang kanyang sarili para sa akin. Kahit na hindi pa niya kaya, hinarap pa rin niya si Magensha. At para mailigtas ko si Aira mula sa lugar ng kawalan, kailangan ko manalo sa labang to. Para kay Aira! Ngayon ay nakatayo na si Max Domon! Mabuhay ka, Max! Ang kulit! Sabi ng hindi ubra ang suntok ni! Sumusugod na rin po si Magensha kay Max! Tatalunin kita para mailigtas ko ang aking mahal na si Aira! Wow! Tinamaan din niya ang maskara ng kalaban! Nasaktan din niya si Magensha! Ayos! Nakita niyo na, tinamaan ko ang guy na to! Pwede ba? Huwag ka muna magsaya dahil hindi ba bagsak ang kalaban mo? Manda ka, Kuya Max! Tama! Tama ka, Lola! Ngayon ang panalo mo! Imposible. Hindi ganyang kadaling matalo ang kapatid ko. Gagawin kong pambukas ng lata ang kamao ko para mabuksan niya maskara mo! Nabuhayan pong muli ang mga tagahanga ni Max! May masamang nangyari kay Magensha. Nawala ng pandigmang aura ni Magensha. Hindi na siyang Magensyang kalaban ni Max. Tama ka. Maaaring nakaisip siya ng paraan para makalabas sa kanyang katawan. Imposible yun. Hindi naman natin siya nakitang lumabas ng ringa. At wala rin siyang panahon para makipagpalit sa iba. Pero ang nilalang na yan, imposibleng si Magensha pa rin ang nilalang na yan. Kung tama ka nga, hindi ko na alam kung anong nangyayari. At kung hindi yan ang totoong Magensha, nasaan na kaya siya? Masama ito. Mapapagod ka lang sa katatakbo. Magensha! Paano ka napunta dito? Hindi ba dapat nakikipaglaban ka sa arena? Huwag kang mag-alala. Ang isa ko pang katauhan ang nakikipaglaban para sa akin, ang aking anino. Ang iyong anino? Anong ibig mo sabihin? Masyado ka ng maraming nalalaman tungkol sa aming mga taga-Uruhama. Mapanganib yan. Wala ka nang matatakbuhan pa. Tulungan mo ako, Reka! Kahit na dumating pa si Reka, hindi niya makakayang iligtas ka na nag-iisa. Madali ko siyang maitatapon sa bangin na yan upang mailibing sa ilalim ng dagat. Halika na, sumama ka na sa akin. Kanina ka pa hinihintay ni Ginoong Mori. Talagang matibay nga yung maskara mo dahil nakayanan niya ng fireball ni Nadare. Reka! Ligtas ka na, prinsesa! Dahil nandito na ako ngayon. Nakakatawa ka naman. Seryosong seryoso ako. Magensha, marami akong tanong sa'yo pero bago ang lahat, maghaharap muna tayong dalawa ngayon. Ryunen! Unang dragon! Saiha! Huli na kita ngayon! Tumagos lang ako sa kanya. Hindi maaari. Hindi rin siya kayang saktan ng fireball ni Saiha. Ano ba talagang kaya kong gawin? Isa siyang hangal. Tayo na, Ana. Matagal pa bago lumutang ang kanyang bangkay. Ninpo, substitution. Akala mo ba patatalo ko sa isang katulad mo lang? Si Reka. Yeah!
Bakit ka nabigla? Kung kayong maging dalawa, kaya ko rin gumawa ng isa pang katulad ko. Baliwala yan sa akin. Walang nagawa ang iyong mga flame dragon sa akin, kaya walang dahilan para ako matakot sa'yo. Hindi mo ako matatalo. Kanina yon. Subukan mo ngayon ang sikreto ko! Tingnan natin ngayon kung hanggang saan ang tigas mo. Heto na sila! Nagawa ng tawagin ng dalawang dragon ng sabay. Yeah! Meka! Malamang na hindi magkasundo ang dalawang dragon na tinawag mo. O kaya'y hindi mo kayang hawakan ang kanilang kapangyarihan. Kapag pinilit mo magpatuloy, maaari kang kainin ang sarili mong apoy! Yeah! Ano ba ang problema mo, Saya o Mura? Bakit hindi kayo magkasundo? Ang iyong kakulangan ng kakayahan ang nagdala sa iyo sa kabiguan. Nasayang lang ang iyong pagod dahil hindi mo naman pala kaya. Isa ka lang baguhan. Ngayon ay mararanasan mo ang nangyari kina Aira at sa iba ko pang mga kasama. Sino? Sinong tinatawag mong baguhan? Kumanta ka! Hindi siya nilamon ng dragon. Hindi! Ngayon na! Kombinasyon ng Fireblade, si Saya at Latigo ni Homura. Yan ang sikreto ko. Tawagin mo na lang na Flame Dragon Combo. Hindi ako makapaniwala. Sinubukan mo ang isang bagay na maaring nagdala sa iyo sa kamatayan. Hindi ako maiintindihan ng katulad mong pumapas lang ng kapwa. Tama na yan, Kuya Reka! Hindi ka pa ba nagsasawang magpakabayani? Si Lorcan! Kasama si Saicho! Magaling na ba kayong dalawa? Pero kung nahuli ako ng ilang sandali sa paglabas ng aking Nunuzarashi, maaaring wala na ako ngayon dito. Siguro naman papayagan mo rin kaming maging bayani, di ba? Ha! Ha! Dahil gusto rin namin makatulong! Mukhang naubusan ka na ng swerte ngayon, Magensha. Kahit na magsama-sama pa kayong tatlo, kayang-kaya ko pa rin kayo! Prinsesa! Bakit? Bakit hindi sila tinatambla ng aking pag-atake? Bakit iniinda ko ang kanilang malamyang pagsugod? Ano? Hindi maaari! Nagkakaroon ng lamat ang aking maskara! Alam ko na, nang sinugod ako ni Reka, hindi ako makapapayag! Hindi ko sila matatalo sa kalagayan ko ngayon! Ngayon na! Ito na sila! Kailangan ko na umalis! Kinailangan pa ang pinagsamang puwersa nating tatlo para lamang matalo ang isang yan. Ngayon, malalaman natin kung sino siya talaga. Siya ba si ang matandang yan? Yan ba si Magensha? Hindi si Magensha to!
Dahil sa yung taong sumalubong sa atin bago tayo pumasok ng paligsahan. Dapat pala noon palang binigyan ko na siya ng leksyon. Anong nangyari sa Magensyang nakalaban nyo kanina? Saan na kaya nagpunta ngayon ang totoong Magensya? Peace, Bahan! Peace! Talagang nagkakapigla po mga kaibigan. Si Magensya ay nawalan ng malay dahil sa pag-atake ni Max. Palagay ko hindi na siya muling makakabangon pa. Ayan na siya! Sasabihin na ng tagahatol ang desisyon sa labang ito. Si Magensya ng Uruhama ay hindi na muling makakabangon. Kung gano'n ang nanalo sa laban ito ay si Max Domon. Hindi! Ha? Hindi pa tapos ang labang ito. Yan ang pandigmang ora niya. Bumalik na ang totoong Magensya. Si Magensya! Magensya, magpaliwanag ka sa akin! Bakit ka bumalik dito nang wala man lang dala para sa akin? Ang ibig sabihin nito ay nabigo kang makuha ang manggagamot! Natatakot ako. Nakikita ko sa kanyang mata ang galit. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Tatalunin ko ang pangkat ng Hokage at mapapasa iyo ang manggagamot na si Ana Yanagi. Max, mag-iingat ka! Nandyan na siya! Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Magensya ay muli pong nakabawi kay Max Domon. Nabuhay muli si Magensya. Ngayon ko lang nakita ang kapatid kong ganyan. Simula na umakyat sa saring ay ngayon lang siya bumalik sa kanyang sarili. At ngayon muli na naman bumagsak si Max Domon. Kakaibang kapangyarihan. Pero, ang hindi ko alam ay kung kailan siya nakipagpalit. Para bang na-warp siya papunta dito. Warp baka mo. Paano kung nakalalakbay siya ng hindi napapansin dahil sa gamit niyang kanyang lugar na kawalan? Lugar ng kawalan? Gaano kalawak kaya ang lugar na ito? Para siyang libingan sa kalawakan. Sino yan? Kashimaru! Tsukishiro! Aira Kirisawa, pati ikaw nakulong din dito sa lugar ng kawalan? Ay, naka. Akala namin ikaw na si Magense. Kailangan natin siya makita agad kung ayaw natin matulad sa mga bungong nakikita natin. Teka, ano ba pinagsasabi nyo? Paano natin makikita si Magensya? Pinagtapo na nga niya tayo dito. At saka bakit natin nahanapin dito si Magensya? Eh, nasa Satsujin Dome siya! Ha, relax ka lang. May katwiran kang magtanong ng ganyan. Pero ang lugar na ito ay napakaraming lihim at palaisipan na hindi pa nabubunyag sa'yo. Ha? Lihim at palaisipan? Tama ka. Dahil sa lugar na ito, nagtatago si Magensya. Ha? Ano pa ang hinihintay mo? Tumayo ka na dyan. Makikita mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita paglalaruan. May matibay na akong dahilan para tapusin ang labang ito. Hindi rin ako patatalo sa'yo kahit na ano pa ang mangyari. Tingnan nyo! Kumikinang ng hustong singsing ni Kuya Max! Ayos na! Maraming misteryo ang nakatago sa kapangyarihang taglay ni Magensya. May pagkakataon pa kaya si Max na matalo ang kalaban? Makakatakas pa ba si Aira sa lugar ng kawalan? Mahirap ang kalaban, subalit kailangan malagpasan. Sa semifinals ng Urabuto Satsujin, ang sugatang si Aira ang unang humarap sa pinuno ng Uruhama na si Magensya. Subalit itinapon naman siya sa lugar ng kawalan. Dahil sa nangyari kay Aira, naging desidido si Max upang talunin si Magensya. Lingit sa kaalam ng lahat, ang tunay na Magensya ay nasa labas na ng arena upang muling bihagin si Ana Yanagi. Ang lahat ay ayon sa utos ni Augustus Mori.
Ibig sabihin, ang kinalaban ni Max ay ang huwad na Magensya. Pero dahil natalo ng pangkat ni Rekka si Magensya, bumalik ito sa ring upang talunin si Max at mapunan ng kanyang pagkabigo sa iniutos si Ginoong Mori. Pagtakas mula sa lugar ng kawalan, laban sa iba't ibang dimensyon. Wala akong balak na paglaruan ka pa. May matibay na akong dahilan para tapusin ang lamang ito. Baka akala mo ikaw lang. Wala rin akong plano magpatalo. Max! Max! Si Rekka! Nakabalik na si Rekka! Si Kuya Sancho at Kuya Lorcan! Ano nagtayo ni Max sa laban? Masama. Nang magsimula ang laban, nananalo pa noon si Max. Pero kanina lang, bumalik ang lakas ni Magensya. At alam na namin bumalik na rin ang tunay na Magensya. Imposible. Kanina lang, iniinda niya ang mga bitaw ng kamao ko. Pero ngayon, bakit? Max! Kaya ka nanalo kasi fake na Magensya ang nakalaban mo kanina. Ano? Dahil sinubukan ng tunay na Magensya na kidnapin ang aking prinsesa. Pero natalo namin siya ni Sancho at Lorcan kaya bumalik siya dito sa arena. Totoong sinasabi ni Rekka, Max. Kuya, bakit? Bakit mo nagawa yun? Tumahimik kayo! Wala akong naiintindihan sa mga sinasabi nyo. Basta ang alam ko lang, natalo ko na minsan ang halimaw na yan at wala siyang pagkakataon para makaalis sa loob ng arena. Nagkakamali ka. Ginagamit niyang lugar ng kawalan para makapaglakbay. Yan ang kanyang kapangyarihan. Max naman! Hindi ako naniniwala. Ako pa rin ang pinakamalakas! Inaaksaya mo lamang ang aking oras at pasensya. Tatalunin kita! Baliwala sa akin ang ginagawa mo. Ako ang pinakamalakas! Lumalakas ang kanyang mga tira sa akin. Kakaiba ang kanyang kapangyarihan. Tatapusin ko na bago siya magkaroon ng pagkakataong lumakas. Ano kaya yan? Yan ang Humashin. Ang sandatang tumapos kay Brisha nun! Delikado. Maski ang Nuno Zarashi ko ay hindi napigilan ng Home Machine. Mas lalo na si Max na walang proteksyong bumabalot sa kanyang katawan. Nakaw! Lagot na si Max! Kuya Max! Tumakbo ka na! Sige na! Lola, pwede ba? Huwag ka magskandalo. Nakalimutan mo na ba sinabi ko? Ako ang pinakamalakas! Alam kong mas malakas ako sa kanya. Dahil kung hindi, tapos ka na! Hindi ko maililigtas si Aira! Ano? Nagawa ni Max na sanggain ng Humashin. Hindi. Sukisiro, ano ba nangyayari? Siguro nanghihina ng kanyang kapangyarihan. Tignan nyo, asul na liwanag. Yan marahil ang aura ni Magensya. Siguradong yan na yan. Kung ganun, nasa loob niya si Magensya. At kapag natalo natin si Magensya, makakalabas na tayo sa lugar na to. Teka! Antayin niyo ako! Pero kung totoo nga ang sinasabi niyo na nandito si Magensya, sino naman yung taong nasa loob ng ring? Pangahas! Bakit mo pininsala ang aking jiging kay Gyoko? Malakas pa rin ang kanyang aura. Pero ngayon pantay na sila ng kapangyarihan ni Max. Ngayon ko lang nakitang kumilang ng gusto ang singsing niya sa ilong.
Wala siyang ulo! Nagkakalipad ang ulo niya! Ano? Hindi ka na dapat nakakagalaw ngayon ah! Hindi ka ba nakikinig? Isa akong immortal. Imposible! Sigurado nagtatago ka lang dyan sa ilalim ng saya mo! Anong klase yan? Isang malaking misteryo! Ang katawan ni Magensha ay nawawala! Sigurado ako, multo na yan! Imposibleng mangyari yon! Malamang may ginagamit ka rin mahiwagas ang data na pareho na kasama mo si Sukishiro! Kaawa-awa ka naman. Hindi mo matanggap ang katotohanan. Ano? Ano ka ba? Nalingat lang ako sandali. Sabi mo nga sa akin, saang lupalop ka ba talaga nang galing? Parang higanting puppet. Higanting puppet? Isang puppet na hindi nakikita ang tali. Ang Magensya na kinalaban mo kanina ay isa lamang puppet ng tunay na Magensya. Ang tunay na Magensya ay nagtatago sa lugar na to. At mula dito, kinokontrol niya ang kanyang baluti na para manika. Kaya naiiwasan niya masaktan ang gusto. Kaya naman pala hindi tumatama mga pagsugod ko sa kanya kanina. Yun pala, dito lang siya nagtatago. Tuso talaga siya. Ayan na ba siya? Yan si Magensya. Pagmasdan mong mabuti ang malaking kristal na yan. Nakakatayo ka pa pala. Matigas talaga ang ulo mo. Siya na nga ang tunay na Magensya. Etong sa'yo! Takot ka na ba? Dapat lang. Dahil dyan na rin ang iyong magiging libingan! Buko ka na! Ikaw pala, Aira Kirasawa. At kasama mo rin sila si Kishiro at Kachamaru. Paano niyo ako natuntun dito? Kaya pala, nang mapinsalang Jigen kay Gyoko, hindi ko akalain magkakaroon nito ng malaking epekto sa aking tinataguan! Matanda ka na pero naglalaro ka pa rin ng manika. Ito ang tamang panahon para magretiro ka na. Dapat lumuhod kayo sa aking harapan. Dapat kayo magbigay galang sa isang mandirigmang kailanman na hindi nyo matatalo. Ano yan? Unti-unting hinihigop ni Magensya ang liwanag ng kristal. Ang kanyang kulay, unti-unti na nagiging asul. Dito sa aking mundo, akong masusunod sa bawat mangyayari. Kasi nagsume! Ha! Pangahas! Ako naman, kay Getsu! Tampalakan! Ah! Bakit ganun? Malakas pa rin siya. Ang tigas ng ulo ninyo. Sabi nang wala pa makatatalo sa akin. Tulad nyo, hindi rin siya mananalo. Max! Hayaan niyo munang tapusin ko ang gorilla yan. Magdedelikado si Max kapag tinamaan siya ng humasin. Ngayon na!
kami at hindi magtatagal mauubos na ang aming kapangyarihan. Tsaka na natin problemahin yan. Dahil kailangan ko ngayon ang kapangyarihan nyo. Pumapayag ako basta't kailangan mo. Dapat ba akong matakot sa itsura ng alaga mo, Aira? Ang kaawa-awa mong kasandama. Maaring natalo niya si Gashakura, pero hindi ako maapektuhan yan. Eh, titignan na lang natin. Ngayon na! Kasandama! Baliwala yan sa akin! Kung ganun, itong tikman mo! Ha? Hindi pwede mangyari ito! Ang aking kristal! Ayos na! Ang lugar ng kawalan! Ha? Nasisira na! Anong nangyayari? Ha? Ang boses na yon! Aira! Ikaw pala, Reka. Ibig sabihin, Nakabalik ka na ngayon sa amin. Kasama mo pala sina Tsukishiro at Kashamaru. Pero Aira, ano bang nangyari? mabuti na lang at nalagyan mo ng lamat ang Jigen kay Gyoko ni Magensha. Dahil kung hindi, hindi namin matutuntun kung saan nagtatago ang tunay na Magensha. Ano sabi mo? Tunay na Magensya? Ang kinakalaban mo kanina ay ang puppet lang ng tunay na Magensya. Ano? Asar, hindi lang pala tuso ang hambog na yon, kundi duwag din pala. Kung ganon, nasaan ang tunay na Magensya ngayon? Huwag kayong mag-alala. Lilitaw yon maya-maya lang. Nasira na kasi yung pinagtataguan niya. Ako'y isanag! Ikaw pala yun! Sandali! Ayoko na! Ayoko na! Hindi ako patatalo sa'yo! Ilag, Max! Malaki ang hirap ni Aira para madala sa akin ang tunay na kalaban! Hindi ko sasayangin ang pagod niya! At ito naman ang pangwakas! Ano ka ngayon? Siguro naman hindi na siya makakabangon, ano? Salamat naman. At ang nanalo sa labang ito si Max Damon! Nakalusot na po ang pangkat ng Hokage sa semifinals! Tutuloy na sila sa finals! Nanalo si Max! Ang bangis! Ni hindi ko na pala kailangan pang lumaban ngayon. Magaling mga kasama. Tama ka. Magandang ipinakita sa atin ni Max sa labang ito na hindi pa niya ginagawa. Ang kapangyarihang ipinakita niya sa harap ni Magensha ay talagang kahanga-hanga. Binabati ko kayo. Ngayon ay tutuloy na kayo sa huling bahagi upang harapin si Master Kurei. Binabati namin kayong lahat, Hokage Team. Hindi namin nakalain na magkakarating kayo sa huling bahagi ng palaisang Urabuto Satsuje. Sandali! May dumarating, Tanya! Kurei, ba't siya nandito? Yan si... Isa na naman pong kalog sa semifinals ang umakit ngayon sa ring. Ito'y walang iba kundi si Kurei mula sa Uruha, Kurenai.
Magensya, ang ginawa mo isang napakalaking karuwagan. Master Corey, dinungisan mo ang paliksang ito. Hindi ka karapat dapat. Patawarin mo po ako, Master Corey. Sinusunod ko lang naman ang inuutos sa akin ng iyong ama. Wala akong magagawa. Hindi ko siya maaaring sumayin. Patawarin mo ako. Kuya! Tama, hindi ka pa rin nagbabago, Corey. Hindi ba't kasamahan mo si Magensya sa inyong pangkat, pero nagawa mo pa rin kitlin ang kanyang buhay? Talagang bato na siguro ang puso mo kaya nagawa mo yan. Diyan ka nagkamali. Ano? At ngayon, pumapasok na po ang kalaban ng Uruha Kurenai, ang nag-iisang miyembro ng Uruha Ikazuki, si Raiha! Reka, nagkakamali ka dahil si Master Corey ay hindi kasing sama ng inaakala niyong lahat. Para sa iba, malupit siya. Subalit sinusunod lang niya ang batas ng Uruha. Masisisi mo ba kung ipatupad niya ang batas na ito? Bata pa siya na mamulat sa lagim ng digmaan. Lumaki siya sa ilalim ng mabagsik na pamamalakad ni Ginoong Mori at nasaktan siya sa pagkawala ng pag-ibig na si Kurenai. Upang kalimutan ang lahat ng yun, kinailangan niya lumaban upang maging mas malakas. Nilikha niya ang samahan ng Uruha. Itinakda at ipinatupad ang mga batas nito. Raiha, itigil mo na yan. Hindi, Master Corey. At bilang pagkilala sa inyong kagalingan, may umumungkahi ako sa inyo lahat. Simula sa araw na ito, umuurong na ako sa aking pagsali sa paligsahang Urabuto Satsujin. Anong sabi niya? Umaatras na raw siya sa laban nila ni Corey. Hindi ko mapipilit ang aking sarili na labanan ka, Master Corey. Kung inyo pong mamarapatin, nais ko na lang pong maging tagapangalaga ng Hokage at Uruha Kurenai. Nakakaiyak naman! Tapos na ang semifinals bago pa man ito nagsimula dahil umatras na sa laban si Raiha. Kung ganon, ang Uruha Kurenai ay tutuloy na po sa finals! Bukas, ang huling laban ay magaganap sa pagitan ng Uruha Kurenai at Hokage. Sa wakas, sisimulan na ang kanilang pagtutuos. Bakit ka nang himasok sa takbo ng paligsahan? Ang ginawa mo ay hindi naayon sa aking mga balak. Bakit? Masisisi mo ba ako kung hindi na ako nasisiyahan sa mga nangyayari? Bakit mo hinayaang makarating sa huling bahagi ang pangkat ng Hokage? Walang nakakaalam kung ano ang tiyak na mangyayari at maaari pa kayong matalo bukas sa laban. Kaya naman naniguro na ako bago pa maging huli ang lahat. Imposible! Hindi ako patatalo sa isang tulad lang ni Reka! At ngayon, nais mo na rin akong tapusin? Ama ko, isa lang ang pakatandaan mo. Kapag dumating sa aking kaalaman na nang himasok ka pa sa laban namin na magaganap bukas, walang sino man o bagay na makapagliligtas sa'yo. Tandaan mong mabuti yan. Parang dumaan sa butas ng karayom ang pangkat ng Hokage para manalo sa pangkat ng Uruhama. Si Raiha na sana'y makakaharap ni na Corey ay umatras na sa laban. Kaya't sa huling bahagi, ang pangkat ng Hokage at ang pangkat ng Uruha Kurenai ang maglalaban. Pagkaraan ng 400 taon, muling magtatagpo ang magkapatid. Ang laban na itinadhana sa pagitan ni Reka at Corey. Ang takot sa mga buhay na patay. Dapat magpasalamat kayo sa akin dahil ako kung bakit tayo lalaban sa finals. Ako yata nagpabagsak sa pinakamabagsik nilang mandirigma. Hindi mo ba alam na yung Magensyang tinalo mo ay napagod sa pakikipaglaban sa amin? Lumaki na ang ulo ng pinuri ko. Bukas, pagdating ng finals, ako na lang mag-iisang tatapos sa buong Uruha Kurenai. Uy! Nawalan tuloy ako ng gana. Teka muna! Sandali lang, Ira. Paano naman ito ibang mga pagkain? Sayang ko hindi mauubos.
Ano ba problema mo? Ang laki naman ng muscle sa braso mo. Kaya pala nakarating kayo sa finals ng paligsahan. Ha? Talaga? Sige, tanda, kumain ka lang na kumain ha. Huwag ka mahihiya. Hindi ka nagkakamali ng pagkakakilala sa akin. Sigurado bukas itataob ka ng kalaban mo. Ano sinabi mo, tanda? Aray, baka makatulong yan sa'yo bukas. Ano naman kaya to? Mahiwagang sandata. Ano? Uy, taga! Ano ba? Nawala. Ano naman kayang gagawin ko dito? Ay, napagod ako. Break muna. Kuga na ang kito Ha? Naalala ko tuloy ang kabataan. Ha? Huwag mong hawakan yan! Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman to sisirain. Palagay ko, bihasa ka ng humawak nito at gamitin ang 5 nito ngayon, di ba? Kaya lang, mas gaganda ang forma mo kung magagamit mo ang mahiwagang ika-6 na anyo nito bukas sa labanan. Ika-6 na anyo? Pag-isipan mo yan sa iyong pagtulog. Huwag mong kalimutan magdasal, ha? Sino kaya ang matandang yun? Nakakainis talaga yung Max na yun! Akala niya siya nagpapanalo sa buong pangkat. Pero gumaling na si Max sa pakikipaglaban. Sa totoo lang, masyado siyang... Pero Ira, hindi ba nag-alala ka kanina kay Max? Pwede ba? Hindi ako ganun Ay, kawawang Ira. Hindi malaman kung magagalit o mai-inlove kay Max. Nagpunta lang naman ako dito para payuhan ka na tipirin mo ang paggamit ng iyong mga Kosadama Gem. Sigurado ko bang yan lang ang pakay mo sa akin? Oo naman, ano? Lagot ka sa akin pag inabutan kita! Magdamit ka muna bago mo siya habulin. Ang matandang yon. Kilala niyo? Hindi. Pero parang pamilyar sa akin ang itsura niya. Dapat kumatok ka muna bago ka pumasok. Mukhang asar na asar ka lang talaga. Nakikita kong nag-aapoy na ang iyong mga mata para lumaban. Dahil hindi mo pa rin na ipaghihiganti ang iyong kapatid. Tama ba ako? Huwag kang magmadali. Bukas malalaman mo ang sagot sa iyong mga tanong. Kung sino ang pumaslang sa iyong kapatid. Sabihin mo sa akin, isa ba sa mga makakalaban namin yung taong... bukas? Long ago. Hello, so far away. Hindi ba kayo marunong magsara ng pinto? Reka, hindi mo matatalo si Kurei bukas. Anong sinabi mo? Sino ka ba talaga? Kung gusto mo talagang manalo, sumama ka sa akin at magsasanay tayo. Tayo na. Ha? Ano ka, Hilo? Bukas na ang laban. Iba na lang ang isama mo dahil wala akong panahon para makipagsosyalan sa'yo. Yan ang akala mo. Magsasanay daw? Eka. Parang pamilyar sa akin ang matandang yun, ha? 7 araw na ang nakalilipas mula na magsimula ang Urabuto Satsujin. Ngayon, ang huling bahagi ng laban ay dumating na. Ano ba yan? Bakit ang dilim? Bihira naman, Wala naman tayo sa loob ng sinehan. Aray, may tumapak sa kalyo ko. Maraming salamat sa inyong paghihintay. Narito tayo ngayon sa huling bahagi ng paliksang Urabuto Satsujin. Mula sa aking kaliwa, ang buong pagkat ng Uruha Kurenai! Noroy! Kai! Mikoto! Joker! Ito ang pinakahihintay nating bahagi. Tayo na, Hokage! Mula naman sa aking kanan, ang buong pagkat ng Hokage! Isa sa kanilang pumaslang sa aking kapatid. Asan si Kurei? Ano ba kayo? Ba't di niyo ang pinuno nyo?
Hindi na makakadalo ngayon si Master Kurei. Ano ka mo? Hindi pwede yun! Hindi na kailangan pang sumama sa amin si Master Kurei. Ang una naming mandirigma na si Noroy ay sapat na para ihatid kayo sa inyong huling hantungan. Hindi ba yan si Noroy? Yan yung matadero. Oo! Isang Jushinshu. Si Noroy. Matadero ang tawag sa kanya dahil kaya niyang tapusin ang isang buong pangkat sa loob lamang ng ilang minuto. Sabihin niyo nga kung tama ako, ha? Pero hindi lalabas si Kurei hanggat hindi kayo natatalong lahat. Ganun ba? No problem. Ako nga ang... Ako na lang. Ako ang haharap sa mga pakyut na yan. Pero Max... Ang tungkulin mo ngayon, Reka, ay talunin si Kurei, hindi ba? Kayang-kaya na namin ang mga kakampi niya. At ngayon, makikita na natin ang ating bagong pagtatanghalan! Sa huling bahagi ng paligsahan, ang lumabas sa paligid ng tanghalang ito ay makakatiyak ng kanyang katapusan. Hindi ko makita ang ilalim! Maxa, huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka. Sino? Ako? Natatakot? Hindi, no? Lumabas ka dyan, Noroy! Uunahan na kita para makita ni Kurei ang hanap niya! Magandang umaga po, ako si Rhea, ang inyong magiging tagahatol sa labang ito. Ilang sandali na lang at magsisimula na po ang laban. Sino kaya ang mananalo sa kanila? Si Max kaya? O si Noroy? Si Max na Hokage. Laban kay Noroy ng Kurenai. Simulan na. Sumukat na si Noroy! Hindi mo ba alam? Hindi pa ipinapanganak yung taong tatalo sa akin. Siguradong hindi ikaw yun! Ang galing mo, Max! Gumaling na nga siya. Hindi pa rin tayo nakatitira. Hindi pa rin naman natin nakikitang sumusugod si Noroy. Magandang araw sa inyo. Ang lamang lupa! Pwede ba layuan mo nanay ko? Sandali lang. Pagbasta nyo mga kalaban. Sa palingid natin, natatalo na ni Max si Noroy, pero walang bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. Nakapagtataka. Tinatanggap lang niya ang mga tira ko, pero hindi siya nasasaktan. Kawawa ka naman, Max Domon, dahil hindi mo masasaktan si Noroy. Ano? Hindi raw masasaktan? Ano sa palagay mo ginagawa mo, Joker? Relax ka lang, Mikoto. Kahit naman alam na nila wala pa rin silang magagawa. Hayaan mong bigyan ko sila ng kahit na konting tip. Hindi ako naniniwala! Kailangan ko. Huh? Ano? Lakasan mo naman! Max! Matibay ba? Hindi ba rin nahulog ang loko eh? Patay! Ako ang pinakamalakas na nahulog sa bangin! Max! Ang bahit mo, Noroy! Ikaw na lang sana nalaglag! Hindi mo pa tinapos ang laban! Sana matalo ka na! Baka naman likas na mabait naman pala si Ginoong Noroy. Hindi siya mabait. Alam ko may iba siyang dahilan. Hindi ko alam kung bakit mo ako niligtas, pero hindi pa rin kita sasantuin. Tadaan! Kutsibasyo! Makulit talaga tong isang ito. Kahit gaano pa kalakas yung sandata mo, hindi pa rin yan naubra kay Noroy. Tama ka. Hindi nga mararamdaman ang katawan niya. Pero... Tignan natin ngayon na mukha mong kakit-akit. Huwag ka na mahiya. Nakakatakot! Si Noroy ay isa lamang bungo! Napaka-imposibleng mangyari niyan.
Bungo na nga ang ulo pero gumagalaw pa rin ang katawan. Tiyak na yan ang mahiwagang Bakujo. Bakujo? Ang Bakujo ay isang mahiwagang sandata na bumubuhay sa patay. Isang araw, ang nagmamay-ari dito ay lupang nasugatan sa digmaan. Hiniling ng taong yun sa Bakujo na iligtas ang kanyang buhay. Ang kanyang katawan ay hindi na nakayanang magpatuloy, subalit ang kanyang determinasyon ay sumanib sa Bakujo. Hindi na kaya ng katawan kong ito. Kailangan ko ng isang bagong katawan. Mas bata, mas malakas. Kailangan ko ng bagong katawan. Mula noon, sinasabing patuloy na gumagala ang Bakujo upang humanap ng perpektong katawan. Kaya lang nabubulok ang mga katawang ito. Kaya napipilitan siyang humanap ng iba. Kaya hindi niya hinayaang mahulog si Max sa bangin dahil kailangan niya ang katawan nito. Ano? Tama ka rin, tanda. Nagulat pa kayo mga kaibigan? Si Noroy ay ginagamit lamang pala ng isip ni Bakujo. Kailangan kong iyong katawan. Gamitin mo ang mahiwagang sandatang ibinigay ko sa'yo. Yan lang ang tanging paraan para malampasan mo ito. Ano? Mahiwagang sandata? Eto ba? Ano naman ang gagawin ko dito? Naloko na! Nakain niya! Tama! Kailangan kong iyong katawan. Hindi ko kailangan ng iyong ulo. Tapos na siya. Teka, si Kuya Max, baka buhay pa siya. Hindi pwede. Hindi pa siya patay. Max! Ngayon, akin ang katawan mo! Tawag mo ba ako, Ira? Mga kaibigan, ang kanang braso ni Noroy ay bigla na lamang pong sumabog at nagdurog. Hindi ko na alam kung anong nangyayari dito. Ay! Tingnan mo yung balat niya. Iba na yung kulay nito. Nakatatak sa noo niya ang salitang bakal! Engkong, ikaw bang nagbigay sa kanya ng mahiwagang Tetsugan? Bingo! Ang mahiwagang Tetsugan ay may kakayahang gawing bakal ang katawan ng kanyang master matapos niya itong lunukin. Mabuti na lang at nalunok to ni Max kanina. Maswerte pa rin si Max. Kailangan ko ang iyong katawan. Bali, wala na yan. Hindi mo na ako kayang saktan ngayon. O ano, Noroy? Paano ba kita tatapusin, ha? Ganito? Puro ka pa porma dyan. Ihagis mo na lang siya sa labas ng ring ngayon. Tumigil ka! Kailangan niya muna pagbayaran ang ginawa niya sa akin! Ano? Tama ba ako, Noroy? Nawala ang maskara niya. Baka tumalsik na sa labas ng ring. Hindi! Mapapasakin ang katawang ito! Ano bang nangyayari? Akala ko ba mga walang buhay lang ang kayang saliban ni Noroy? Pero gayon, winawasak muna niya ang isipan ni Max! Isipan? Ang kanyang alaala, emosyon, talino, lahat ng yun. Kapag nagpatuloy ang pagkasira ng kanyang isipan, malaya nang magagamit ni Noroy ang kanyang katawan. At kapag nawala siya sa sarili, maghahari na si Bakujo sa kanyang katawan. Max! Ano to? Nasaan ako?
Ang kaganda naman ng mga bolang to. Hindi ba si Dylan Mikagami yan? Bakit nasa loob siya ng bola? Huh? Sumabog ang bola ni Dylan. Sino si Dylan Mikagami? Sino siya? Ano bang nangyayari sa akin? Hindi ko na alam Teka, ano bang pangalan ko? Nakatayo na lang po si Max Tomon. Ano kayang nangyayari sa kanya? Max! Ano bang ginagawa mo? Gumalaw ka nga dyan! Max! Nanay! Tama! Yan ang ating pangalan. Ngayon lumapit ka sa liwanag. Tapos na. Ano pong sabi niyo, Ingkong? Tuluyan ng pinaghaharian ni Noroy ang kanyang isipan. Gumising ka na, Max! Max! Isa na namang bola? Hindi ba yan si... Anong tinitingin-tingin mo dyan, Reka? Halika nga rito! Tama. Yan ang unang araw na magkakilala kami ni Reka. Ang saya namin nun. Magiging ninja mo ako sa oras na matalo mo ako. Tama. Nung araw na yun, nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Gustong-gusto ko nun matalo si Reka. Marami na rin kami pinagdaanan at marami na rin kami pagsubok na nalampasan. Kaya rin ako nakarating sa paligsahan ito. Sandali. Paligsahan? Ako na lang ang gawin ng donasyon. Gusto kong magkaroon ng silbi. Gusto kong makatulong sa inyo. Alam ko na. Lumalaban kami para kay Alaya lagi. Tama ba ako dyan? Dylan? Lorcan? Ira? Ira! Teka! Ano nangyayari kay Max? Ito ba? Hindi ako makakapayag. Ako lang ang may-ari ng katawang ito! Ako si Raging Max Tomon! Come on, shout my name! Bagis mo! Ang nanalo, si Max Tomon na Hokage. Yay! Max! Si Max Tomon po ang nanalo sa unang laban sa finals! Reka. Saludo na ako sa'yo, Max. Ang galing mo talaga. Nakakatawa nga eh. Kung hindi pa ikaw ang naalala ko, hindi na ako makakabalik dito. Kahanga-hangang yung pinakita, Max. Ipagpauman ninyo ang aking pagiging huli.